Ang mga patakaran ng speed gun test, ang bilang ng mga target na natamaan sa loob ng takdang oras ay ang magiging puntos. Ang taning na oras na ibinigay ay 1 minuto lamang. Sa bawat antas, ang bilang ng mga target ay tumataas. Kung mayroong kahit isang target na natitira, ang kumukuha ng pagsusulit ay hindi makakasulong sa susunod na baitang. Higit sa lahat, kapag mas mataas ang antas, mas mabilis ang bilis ng pagdating ng mga ipinatawag na target. Kung hindi matatamaan ang mga ito ng mabilis, hindi makakatawag ng mga panibagong target at ang puntos ay maaapektuhan ng husto. Ang karaniwang puntos na nakukuha ng mga nasa ika-5 klase ay 400 lamang. At wala pa ni isang nakakakuha ng puntos na mahigit sa 700. Naisip ni Shirenei na upang makakuha siya ng 700 puntos, hindi dapat niya makaligtaan ang kahit isa man lamang sa mga target. At kinakailangan din niyang maabot ang ika-30 antas sa loob lamang ng 1 minuto. Ayon pa sa kanya, para magawa iyon, kailangan niyang tapusin ang bawat antas sa loob ng 5 segundo. Nagpunta muli si Shirenei sa image zone at susubukan muli niyang gawin ang speed gun. Sinumulan na niyang tawagin ang mga target, at agad niya itong inatake ng napakabilis. Ang mga estudyante ay namangha sa kanyang ginawa, si Shirenei ay nagpatuloy pa din sa pag-atake sa mga target. Hindi nagbibiro si Shirenei, ngayon naman ay tinatamaan niya ang mga target nang hindi iginagalaw ang kanyang ulo, sabi ng isang lalaki. Pwede ba yon? Sabi naman ng isa pang lalaki, natapos na ang 1 minuto. Si Shirenei ay nakaabot sa ika-25 antas, at nakakuha siya ng 567 puntos. Sa loob lamang ng 1 linggo, ang kanyang puntos ay tumaas na hanggang sa 200. Si Shirenei ay paalis na sa image zone at bigla niyang napansin si Hiruki. Si Hiruki ay tumayo sa kanyang pagkakaupo upang pumunta sa image zone. Ako naman ngayon, mayabang na sabi ni Hiruki habang ito ay naglalakad patungo sa image zone. Si Shirenei at ang ibang mga estudyante ay napatingin kay Hiruki. Nagsimula na agad si Hiruki na gawin ang speed gun. Sa pagkakataong iyon, ang spirit zone ni Hiruki ay mas maliit kaysa sa dati. At ito ay mas mabilis pa lalo ngayon. Okay, tapos na ako, mayabang na sabi muli ni Hiruki. Katulad ni Shirenei, ang puntos na nakuha ni Hiruki ay tumaas din. Si Hiruki ay umabot din ng ika-25 antas at siya ay nakakuha ng 568 puntos sa loob ng 1 minuto. Ito ay lamang ng 1 puntos sa puntos na nakuha ni Shirenei. At ito ay nangangahulugan na natalo pa din niya si Shirenei. Pero nang dahil sa ang puntos ni Shirenei ay mas tumaas, kaya't siguradong siya ay makakahabol. At ang higit sa lahat, ang pagkakaiba ng 1 puntos ay hindi nagkataon lamang. Kinabukasan, sina Shirenei at Hiruki ay muling nagpaligsahan. Si Shirenei ay nakakuha ng 571 puntos. Samantalang si Hiruki naman ay nakakuha ng 572 puntos. Nang sumunod na araw, silang dalawa ay nagpaligsahang muli. Si Shirenei ay nakakuha ng 585 puntos, at ang nakuhang puntos naman ni Hiruki ay 586. Sa ika-4 na araw naman ay muling nagpaligsahan ang dalawa. Ang puntos na nakuha ni Shirenei ay 573. Samantalang si Hiruki ay nakakuha ng 574. Si Hiruki pa din ang nagwagi sa kanilang dalawa, ang kahulugan sa likod ng pagkakaiba ng 1 puntos ay malinaw na. Naisip ni Shirenei na upang makakuha ng 1 puntos na mas mataas kaysa sa kanyang puntos, kailangang masusing magkalkula mula sa unang antas. Ang ibig sabihin lamang nito, kahit hindi ibigay ni Hiruki ang lahat. Madali talaga para kay Hiruki na talunin at higitan ang isang tulad ni Shirenei. Kinabukasan, habang ang lahat ay naghihintay ng susunod nilang aralin, ang mga estudyante ay pinag-uusapan sina Shirenei at Hiruki. Siguradong si Hiruki na naman ang mananalo ngayon. Bagamat si Shirenei ay kahanga-hanga para makakuha ng higit sa 600 puntos, sabi ng isang lalaki. Pero,
Mas malakas pa din si Hiruki, sa palagay ko ay masyado nang ipinagpipilitan ni Shirane ang kanyang sarili, sabi naman ng isang babae. Hiruki, nais mo bang sumali sa aming research group? Tanong ng isa pang babae kay Hiruki. Turuan mo naman kami kung paano mo ginagawa iyon, sabi naman ng isa pang lalaki kay Hiruki. Ganyan talaga, si Hiruki ay hindi pa naiibigay ang lahat. Hindi katulad ko na ibinigay na ang lahat. Kung hindi ko alam iyon, ang lahat ng aking mga diskarte ay walang kabuluhan, sabi ni Shirane sa kanyang isip. Kaya mo iyan Shirane, narito lamang ako para suportahan ka. Sa totoo lang, kaibigan ko kayong dalawa, kaya hindi mahalaga sa akin kung sino ang mananalo, sabi ni Nade kay Shirane. Ito ay seryoso, kapag kumakain ako, hindi ko alam kung ang aking kinakain ay pagkain o numero, sagot ni Shirane. Nalulungkot ako para sa iyo, pero para sa amin na mga manonood, ito ay napakasaya. Lahat kami ay nasa sabik sa inyong dalawa, dahil nais naming malaman kung sino ang makahihigit sa mas pinakamataas na puntos, sabi muli ni Nade. Pinakamataas na puntos, bakit may ganon? Anong puntos naman pati iyon? Mayroon na bang nakapagtapos dito na nakagawa ng pinakamataas na puntos? Sunod-sunod na tanong ni Shirane. Sandali, huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam kung ano ang nagawang puntos ng iyong girlfriend, sabi muli ni Nade. Ano, si Amy? Nagulat si Shirane sa sinabi ni Nade sa kanya. Sa labas ng eskwelahan habang si Amy ay nakaupo at naghihintay kay Cheryl. Amy, bakit ang payat mo na? Ano ang ginawa mo sa panahong hindi tayo nagkikita? Mukhang mahirap yata sa graduating class Nag-aalalang sabi ni Cheryl kay Amy. Malapit ka nang maging katulad ko. Heto na ang hinihingi mo sa akin, sabi ni Amy kay Cheryl at iniabot nito kay Cheryl ang hawak nitong pinagsama-samang papel. Mahirap ba talaga ang pagsusulit para sa pag-abante? Tanong muli ni Cheryl kay Amy. Hindi naman ito mahirap, mataas lamang talaga ang kanilang pamantayan. Kahit na makakuha ka ng mataas na puntos, hindi ibig sabihin noon na ikaw ay makakapasa, sagot ni Amy. Katulad na lamang ng pagsusuri nila sa lahat ng aking mga ginagawa hanggang sa ngayon, pagpapatuloy ni Amy. Nako naman, parang sobrang nakakatakot naman, sabi muli ni Cheryl. Huwag kang mag-alala, kahit na graduating class ang tawag dito, katulad lamang din naman ito ng nangungunang ika-4 na klase. Nang dahil sa iyong mga kakayahan, paniguradong ikaw ay magiging maayos dito, sabi muli ni Amy. Sa aking palagay ay biglang naiba ang ihip ng hangin sa iyo. Mas naging malakas ang iyong pag-iisip, sabi muli ni Cheryl. Maiba ako. Kamusta na si Shirane nitong mga nagdaang araw? Tanong ni Amy. Hay nako, ano ba iyang tanong mo? Hindi pa ba ulit kayo nagkikita kahit isang beses man lang? Nagde-date ba talaga kayong dalawa? Mayroong mga nakatutuwang pangyayari ang nangyayari ngayon, sabi muli ni Cheryl. Nakikipag-away ba si Hiruki kay Shirane, kung iisipin? Naalala ko na nakipag-away din siya sa akin noong nasa ika-5 klase pa ako. Hindi ba siya ay medyo kakaiba, sabi ni Amy, nagpapanggap siya na wala siyang pakialam sa iba. Ang isa pa ay nilabanan kanya, ginagamit niya ng maayos ang mga emosyong iyon para galitin ka. Tapos para pa siyang isang genius hunter o mas higit pa doon. At saka, paano si Shirane, hindi mo ba siya tutulungan, sabi muli ni Cheryl. Huwag kang ang mabahala, hindi niya kailangan ang tulong ko, sagot ni Amy. Ang sama mo naman, wala ka bang puso para sa iyong boyfriend, sabi ni Cheryl. Hindi. Hindi iyan ang ibig kong sabihin, alam na alam ni Shirane ang kanyang kailangang gawin, sagot ni Amy. Sina Shirane at Hiruki ay nagpaligsahan muli sa paggawa ng speed gun. Sa pagkakataong iyon ay si Shirane ay nakaabot sa ika-30 antas at siya ay nakakuha ng 700 puntos. Ngayon lamang ako nakakita na nakaabot sa 700 ang nakuhang puntos habang ako ay nasa ika-5 klase, sabi ng isang lalaki. Determinado talaga siya, para siyang isang mapangahas na halimaw.
Ang kanyang nakuhang puntos ay hindi mo makukuha nang hindi natatapos ang 10 antas sa loob ng 10 segundo, sabi naman ng isa pang lalaki. Binabati kita, ang 700 ay talagang magandang puntos, at hindi na ito masama, sabi ni Hiroki kay Shirane. Ito ay dahil may kailangan akong patunayan sa iyo, sabi naman ni Shirane. Sige ba? Mayabang na sagot ni Hiroki, mananalo kaya si Shirane, tanong ni Cheryl. Ano ang mahalaga sa pagkapanalo, ito naman ay isang pagsusulit lamang, sabi ni Amy. Hindi ba ipinagyayabang mo ang pagiging undefeated dati dahil natalo mo si Hiroki, ang may hawak ng pinakamataas na puntos ng speed gun test na 987 puntos, sabi ni Cheryl. Hindi ako kailanman nakipagpaligsahan sa kanya para sa unang pwesto. Binabaliwala ko ang kanyang mga panunukso, pero kung talagang maglalaban kami, malamang natalo ako, sagot ni Amy. Bakit naman, nagtatakang tanong muli ni Cheryl. Si Hiroki naman ang gumawa ng speed gun, siya ay nakakuha ng 701 puntos, at lamang muli siya ng 1 puntos kay Shirane. Para pa din siyang walang pakialam kahit na umabot sa 700 ang nakuha niyang puntos. Naisip naman ni Shirane na siguradong hindi na niya matatalo si Hiroki. Umuwi na si Shirane sa kanyang dormitoryo upang magpahinga. Pagkatapos ng bakasyon, ay ang araw na ng pagsusulit, at mayroon na lamang 3 araw si Shirane upang magsanay. Hindi din siya makahanap ng ibang paraan upang matalo si Hiroki. At naisip niya na dapat na daw ba kayang siya ay sumuko dahil ito ay isang pagsusulit lamang. Hindi maaari, ang mahihina lamang ang sumusuko, maiksing na sambit ni Shirane. Ayon pa sa kanya, walang maniniwala sa kanyang mga sinasabi. Nawala na din daw ba kaya siya ng pakiramdam sa realidad dahil sa sobrang tagal na niyang nananatili sa eskwelahan ng mga maharlika. Sa totoo lamang, tama ang mga sinabi ni Hiroki, ang mundo ay hindi makikinig sa mga taong walang kakayahan. Sinabi ni Shirane na hindi siya kailanman sasuko upang malampasan si Hiroki. Walang ibang paraan kundi ang lampasan ang mga numero. Ano ang mga numero, ano naman ang sequencing, at ano naman ang kahalagahan ng mga ito. Hindi ito ang mga dapat na isipin, kung mawawala si Shirane sa kanyang kaisipan, hindi na niya makikita ang mas malaking larawan. At ito ay kanyang mararamdaman na lamang, hanggang saan ang kailangan niyang bilangin. At hanggang saan ang kanyang mararating, hanggang sa dulo ng mga numero. Pero hindi maaari, dahil ang mga numero ay walang katapusan. Biglang bumalik si Shirane sa kanyang kamalayan, sigurado akong ako ay nagbibilang lamang. Pero bakit ganoon ang aking naramdaman, guni-guni ko lamang ba iyon, sunod-sunod na tanong ni Shirane. Dahil daw ba kaya ito sa stress, at guni-guni lamang daw ba kaya talaga ang kanyang naramdaman. Si Shirane ay nakakaramdam ng malakas na pagnanasa. Ito ay mahirap ipaliwanag, pero, ang mga numero ay maaaring hindi manatili para lamang sa pagbibilang. Makalipas ang ilang araw, dumating na ang araw ng speed gun test para sa ika-5 klase, at ito ay gaganapin sa first training ground ng Magic Academy. Ang lahat ay nakakaramdam ng kaba para sa pagsusulit na ito. Ang mga estudyanteng nasa ika-4 na klase ay dumating din upang panoorin ang magaganap na pagsusulit. Nakaka-pressure naman ito, sabi ng isang lalaki, huwag kang mag-alala. Nandito lamang silang lahat para makita ang laban ni Shirane at Hiroki, sabi naman ng isa pang lalaki. Ang mga kukuha ng pagsusulit ay nahati sa grupo, at ito ay mayroong 20 grupo. Sina Shirane at Hiroki ay naitalaga para sa ika-20 grupo. Sino kaya ang mananalo sa kanilang dalawa, sabi ng isang lalaking nasa ika-4 na klase. Sa ngayon ay si Hiroki ang nangunguna, sabi naman ng isang babae. Masyado pang maaga para masabi natin kung sino ang mananalo. Dahil ang aktwal na pagsusulit ay gagawin ng mga nakapares na grupo. Kung kayo ay sasalungat sa isa sa kanila, maaaring may mga mangyaring pagbabago sa kanilang puntos. Kung ito ay isang katulad na kapaligiran sa isang tunay na senaryo, siguradong si Shirane ang mananalo, sabi naman ni Cheryl.
Nang mga oras na iyon ay katatapos lamang ng pagsusulit ng nasa 19 na grupo. Ngayon ay ang kukuha naman ng pagsusulit ay ang pinakahuling grupo at ito ay ang ika-20 grupo. Nakangiting sabi ni Teacher Ethela. Sina Shiranae at Hiruki ay nagtungo na sa gitna ng image zone. Napansin ba ninyo, si Shiranae ay mukhang seryosong-seryoso, sabi ni Nade. Mayroon kayong 1 minuto upang tapusin ang pagsusulit. Maraming estudyante ang nagbibigay ng espesyal na atensyon sa inyong dalawa. Umaasa ako na pareho ninyong magagawa ng maayos ang pagsusulit na ito. Ngayon ay magsisimula na tayo, paliwanag ni Teacher Ethela. Si Shiranae at Nade ay nakahanda na para sa pagsisimula ng pagsusulit. Agad na binuksan nila ang kanilang mga spirit zone. At mabilis nilang inatake ang kanilang mga target at ang lahat ng mga ito ay agad na sumabog. 2 segundo pa lamang ang lumipas ay nakakuha agad sina Shiranae at Hiruki ng tig-12 puntos. Silang dalawa ay talagang kahanga-hanga, ang spirit zone naman ni Hiruki ay unti-unting lumiliit. Totoo pala ang naririnig ko tungkol sa Dev 8 form ni Hiruki. Ang kanyang ginagawa ay talagang kahanga-hanga, sabi ng isang babae. May katuturan pala na tinawag siya ni Amy bilang isang malakas na kalaban, sabi naman ni Cheryl. Ayon kay Teacher Ethela, kapag tinahak mo ang isang tiyak na landas sa unang pagkakataon, ang pakiramdam ay mahaba. Ngunit kung tatahakin mo muli ang landas na iyon, maaari mong maabot ang dulo ng mas mabilis. Ganon din sa pagbibilang, at ayon pa kay Teacher Ethela ay medyo malayo na ang narating ni Shiranae. Si Shiranae ay talagang kakaiba, sabi ni Hiruki sa kanyang isip. Si Shiranae ay patuloy pa din sa pag-atake sa mga target, at sa pagkakataong iyon ay naglabas na si Shiranae ng modularity. Naisip ni Teacher Ethela na pinagsasama-sama ni Shiranae ang mga numero at kasabay nito ay gumagawa din ito ng mga kalkulasyon. Ito ay isang diskarte na maaaring gamitin kapag ang isang tao ay naabot ang limitasyon ng pagbibilang. Upang magawa ito, kinakailangan niyang umalis sa labis na pagtutok ng atensyon sa isang bagay. Kung makaligtaan ni Shiranae ang kahit isang matrix, ang kanyang sequencing ay babagsak. Kaya kinakailangan niyang mag-focus anuman ang mangyari. 32 segundo na lamang ang oras na natitira. Si Hiruki ay nakakuha ng 432 puntos. Samantalang si Shiranae naman ay nakakuha ng 469 na puntos. At sa pagkakataong ito ay napakalaki ng lamang na puntos ni Shiranae. Dahil dito, ang mga estudyante ay nagulat dahil sa wakas ay nakalamang din si Shiranae kay Hiruki. Si Shiranae at Hiruki ay patuloy pa din sa pag-atake sa mga target. Si Shiranae ay patuloy na gumagamit ng tinatawag na mental doping. Ngunit nasira niya ang kanyang mga nakagawiang kalkulasyon, at nangangahulugan na ibinigay na niya ang lahat dito. Kinikilala kita Shiranae, dahil parehas lamang tayong mag-isip. Ngunit ang pagkakaiba lamang natin ay magkaiba ang sukatan ng ating pakikipagsapalaran, sabi ni Hiruki. At agad na pinalakas ni Hiruki ang kanyang spirit zone at sa pagkakataong ito ang kanyang spirit zone ay naging 2. Nagulat ang mga estudyante sa ginawa ni Hiruki, at ang kanyang puntos ay agad-agad na tumaas. Hindi ko akalain na babagal ang galaw ni Shiranae, sabi ng isang lalaki. Ang tunog ng ritmo ng mga pagsabog na ginagawa ni Hiruki ay biglang nagbago, sabi naman ng isang lalaki. Parang naging kakaiba ang anino ng spirit zone ni Hiruki, sabi ng isang lalaking estudyante sa ika-4 na klase. Hindi iyan isang anino, ang kanyang spirit zone ay naging 2, sigaw ni Cheryl. Posible bang maging 2 ang spirit zone ng isang tao? Sabi ni Teacher Ethela habang ito ay gulat na gulat sa ginawa ni Hiruki. Ang Devite form ay mayroong natatanging katangian at ito ay ang tinatawag na mental division. At hindi aakalain na may isang estudyante na talagang makakagawa ng ganitong aspeto. At ang mas higit pa dito, gumagamit siya ng 2 magkahiwalay na sequencing method upang kalkulahin ang mga bagay ng sabay-sabay habang siya ay gumagamit din ng logarithms. At naisip muli ni Teacher Ethela na kahit na si Hiruki ay mayroong savant syndrome,
Ang ginagawa ni Hiruki ay isang napakabihirang kakayahan. At hindi niya akalain na si Hiruki ay may itinatagong mga ganitong abilidad. Isang hindi inaasahang pagbabago ang lumitaw dito sa Magic Academy. Tama ang sinasabi ni Amy. Sabi muli ni Cheryl, nagpatuloy pa din si Hiruki sa pag-atake sa mga target at ito ay mas lalo pang bumibilis. Ang lamang na puntos ni Hiruki ay tumaas muli at ito ay mas lalo pang lumaki sa puntos ni Shirane. Alam na natin ngayon kung ano ang mangyayari at kung sino ang mananalo, sabi ng isang lalaki. Kahanga-hanga ang ginawa ni Shirane, ngunit talagang hindi siya pinalad, sabi naman ni Nade. Hindi ako mananalo, ibinuhos ko na ang lahat ng meron ako. Pero, hindi ko magawa kahit kalahati man lamang ng kakayahan ni Hiruki kahit ginawa ko na ang lahat ng makakaya ko. Hindi maaari, pero natatakot pa din ako. Hindi ko alam kung ito ay isang landas na kailangan kong tahakin. Ngunit gagawin kong malampasan ang mga numero, na sambit ni Shirane. Huminto siya sa pag-aalinlangan para mapagtagumpayan ang kanyang takot. At agad niyang sinuntok ang kanyang photon output. Pagkatapos nito ay may biglang napakalaking liwanag ang lumitaw. At ang mga target ay sabay-sabay nitong natamaan. Ang liwanag ay patuloy na lumalaki at ang mga target ay unti-unting nawawala. Biglang tumaas ang puntos ni Shirane ngunit hindi pa din niya nalalampasan ang puntos na nakuha ni Hiruki. At mayroon na lamang 7 segundong natitira, kahit gaano mo palakihin ang iyong bilis. Mas makakapagkalkula pa din ako sa iyo ng mas mabilis. Dapat kong kalkulahin ang lahat ng bawat bilang na posible sa mundong ito upang ako ay manalo. Mananalo ako, mayroon pa akong ilang segundo para magawa ito, sabi ni Hiruki. 5 segundo na lamang ang natitira, ngunit sa sandaling iyon ay tila naging mabagal ang oras. Si Hiruki naman ay medyo nakaramdam na ng tensyon dahil dito. Natapos na ang 1 minuto, si Hiruki ay nakakuha ng 1,247 puntos. Habang si Shirane naman ay parang nawalan ng kamalayan. Pumunta sina Cheryl at ang ibang estudyante sa image zone upang lapitan si Shirane. Shirane, ayos ka lang ba? Sabi ni Cheryl, ha, Senior Cheryl. Anong nangyari sa pagsusulit? Gulat na tanong ni Shirane nang ito ay nakabalik sa kanyang kamalayan. Nanalo ka Shirane, at nakagawa ka ng bagong record, masayang sagot ni Cheryl. Si Shirane pala ay nakakuha ng 1,253 puntos at siya ay nakalamang ng 6 na puntos kay Hiruki. Binati ng mga estudyanteng nasa ika-4 na klase si Shirane dahil sa pagkapanalo nito. Samantalang si Shirane naman ay hindi pa din makapaniwala na siya ang nanalo sa kanilang dalawa ni Hiruki. Hoy Shirane, hindi mo ba alam na ang paggamit ng wide-range magic ay ipinagbabawal sa speed gun test, sabi ni Hiruki kay Shirane. Nagulat naman sina Shirane at ang ibang mga estudyante sa sinabi ni Hiruki. At naisip ni Shirane na nabalot nga pala ng malaking liwanag ang buong lugar ng dahil sa kanyang ginawa. Nagbibiro lamang ako. Ang photon output at ang photon magic ay magkaiba. At ito naman ay hindi isang wide-range magic. Binabati kita, ikaw ang nanalo, sabi muli ni Hiruki at inilahad nito ang kanyang kamay kay Shirane. Totoo ba itong nangyayari ngayon? Tinanggap ni Hiruki ang kanyang pagkatalo, gulat na sabi ng isang lalaki. Sumikat ba ang araw mula sa kanluran? Sabi naman ng isang lalaki. Kinikilala mo ba ngayon ang katotohanan na ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pananaliksik? Sabi ni Shirane kay Hiruki. Oo. Tama ka. Sagot ni Hiruki, seryoso ka ba? Sabi muli ni Shirane. May hindi ka pa naiintindihan, ang pagsabog na tinutukoy ko ay hindi naman ganoon karahas. Ito ay isang pagsabog na may malaking halaga ng enerhiya. Kapag ito ay naging marahas, ito ay posibleng makasakit ng ibang tao. Paliwanag ni Hiruki. Ngunit ang ganitong uri ng enerhiya ay kontrolado ng isang tao, at hindi nito mababago ang katotohanan na ito ay mapanganib. Sagot ni Shirane, kaya naman kailangan natin ng responsableng tao para kontrolin ang enerhiyang iyon, at kaya gusto kong humiling ng isang bagay sa iyo. Simula ngayon ay ikaw na ang mananagot dito.
Seryosong sabi ni Hiruki.